Kang chorister. Okay, wala pa yung ano. Tayo po tayong lahat. Kabisado mo? Oh, bigla siyang umiling eh. Sige na, sino nakakaalam? May premyo, Disneyland. Nagalit na si Doc. You start. Mga pusong malakas. You start. Tayo po yumuko sa ating panalangin. Panginoon Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyong harapan sa mga sandali pong ito. Aming pinasasalamatan muli ang inyong pag-akay sa amin upang pagpatuloy ang pagsamba. Aming idinadalangin ang activity, ang service ngayong hapon na nawa Panginoon. Ito po ay inyong pagpalain. Pangunahan at akayin kami sa pag-submit at gayon din po Panginoon. Kami masumpungan yung patuloy na nagtatapat. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Magandang hapon po mga kapatid. Kamusta po kayo? Na-miss po namin kayo ng isang Sabado dahil tayo po ay walang health lecture nung nakaraang Saturday. So ngayon po ay pagpapatuloy natin. Pang-ilang araw na po natin ngayon? Sino po nakakaalala? Pang-ilan na po? Ilan po? Pang-5. Sige nga po, recall po natin. Ano po yung N? E? W, S, T. Tayo po ngayon ay nasa letter T na, ika-5 araw natin. And ang topic po natin ngayon ay pinamagatang temperance. Ano po ba yung temperance sa Tagalog? Alam niyo po, ang temperance sa Tagalog, tama po, pagtitimpi. So ngayong hapon po, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtitimpi. Umpisahan po natin ang pag-aaral natin sa pamamagitan po ng, meron po akong slide presentation na pinakita, na prepare. Sorry. Ito.
Ayan. Ay, naku, patay. Hindi ko mabasa. Ala, teka lang po ha, hindi ko mabasa. Yan, bababa na lang po ako. Sorry po. Medyo masyadong maliit. Sabi po, yung mga bata daw po ay dito sa kabilang side. Yan. Dami nila kasi ngayon. Ayan. Para magkaroon po kayo ng separate session sa ating teacher. Kay Teacher Mimi po. Ayan. Okay. So, balik po tayo sa ating pong pag-aaral ngayong hapon na to. Kagaya po ng sinabi ko, ang topic natin ngayong hapon na to ay pinamagatang temperance or pagtitimpi. Yung pong, may kwento po kasi dito. So, basahin ko po ha. It was a scene of heart-rending pain and despondency, children crying as the domestic upheaval they were enduring threatened their comfort zone and emotional security. A frustrated mother, obviously emotional and angry. This is the last straw, the mother said to herself. We can't take it anymore. Joe, the alcoholic father and husband, had lost yet another job. So meron pong mag-anak dito na yung nanay po malungkot na. Kasi bakit po? Parang for the end time, yung kanyang asawa po ay nawala na naman ng trabaho. Ano po kayang dahilan na nawala ng trabaho yung kanyang asawa? Kasi po, yung kanyang asawa, si Joe, siya po ay isang soft-spoken man. Mabait po siyang tatay, at siya po ay very considerate na husband. Mabait din siyang asawa. Kaya lang po, kapag siya po ay under the influence of alcohol, iba na po yung nagiging ugali niya. So, siya po ay actually, mahilig siya sa sports. So, keen siya sa sportsman. And maraming mga sporting activities na sinasalihan siya doon sa kanilang community. Mahal na mahal po siya, kilalang kilala siya doon. Pagka may mga activities sila, lagi siyang tinatawag doon para mag-participate sa mga celebration nila. And minsan sa clubhouse nila or sa pub, laging merong mga golf game at kung ano-ano pa pong mga sporting activities. Ngayon, dahil po dun sa kanyang addiction sa alcohol, nawalan po siya ng trabaho. So every time na nalalasing siya, every time na nawawala siya sa sarili niya, syempre po nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya dapat gawin. Kaya po, ang nagiging bunga nito, nawawalan siya ng trabaho. So lagi siyang nawawalan ng trabaho, tinatanggal siya sa trabaho niya. So in his addiction to alcohol, cost him one job after another. So, pag nawalan siya ng trabaho, hanap na naman siya. So, ganun yung scenario niya po. Paulit-ulit na lang, nawawalan ng trabaho dahil nga po sa kanyang addiction sa kanyang alak. Ngayon, sabi dito, hindi lang daw po yung kanyang financial security yung nawala, kung hindi, pati yung mga kaibigan niya daw po. Yung mga kaibigan niya na, siguro pagka yung nasa maayos siyang kalagayan niya, marami siyang kaibigan, pero pagka lasing na siya, nawawala na rin, pati yung mga kaibigan niya, iniwanan na rin siya. So, yung pong problema daw ni Joe, hindi lang daw po tungkol sa alcohol. Siya daw po ay smoker din. So, bukod sa pagiging lulong niya sa alak, mahilig din siya manigarilyo. So, kahit na daw po na-diagnose na siya na meron siyang cancer of the larynx or yung cancer sa lalamunan niya, na hindi pa rin po ito naging dahilan para tumigil siya sa kanyang pagsisigarilyo. So, ang nangyari po, kahit na nga nagkaroon na siya ng life-threatening diagnosis such as heart attack, nagka-heart attack na rin siya, and cancer, hindi pa rin siya nagbago ng kanyang lifestyle. Wala pa rin po siyang pagbabagong ginawa. So yung sobering reality is that something more is needed to effect meaningful and long-term changes in our established behavior. So minsan daw po, parang kinakailangan talaga na merong matinding impact na mangyari sa ating buhay bago tayo matutong magbago. Parang bago natin iwanan yung masamang bisyo na nakagawian natin, kailangan bang mamatay na bago siya magbago? So parang ganun yung nangyayari. So, yung sad story po ni Joe, sabi dito, ay parang nagpapakita po sa atin ng pattern na kuminsan, kung ating i-describe daw po ay
ang pagkakasabi pa dito sabi daw po ni Joe, I can control tobacco and alcohol. They are not my master. Yun po yung sabi ni Joe. Pero in reality po, kapag ka-addict ka na kasi sa alak, pag-addict ka na sa sigarilyo, in reality po, hindi mo na nakokontrol. Ikaw na ngayon, sila na ngayon ng master mo. Yung alak at yung sigarilyo, yun na yung nagiging master mo. Sila yung nasusunod. So parang kumbaga, parang hindi mo na mapigil yung sarili mo. Kasi lulong ka na nga Lulong ka na sa alak, lulong ka na sa paninigarilyo, mga ganyan. So sabi po, yung difficulty daw po ni Joe ay nagresulta ng kanyang love affair sa alcohol. And marami pong naapektuhan, especially yung kanyang pamilya. So, pati daw po yung dalawa sa kanyang 4 na anak ay naging alcoholic na rin. So, alam mo naman po natin yun, di ba? Kapag halimbawa yung tatay lasinggero, nakikita kasi ng anak yun So, ang nangyayari, ginagaya na rin ng mga anak, nagiging lasinggero na rin sila. O yung mga bata, pag nakikita nila yung tatay nila pala sigarilyo, naninigarilyo na rin sila as early as their age. Kasi minsan, anak, sindihan mo nga yung sigarilyo. So, pag sinindihan na, natututo ng malasahan yung sigarilyo and naa-addict na rin sila. So, ganun po yung nangyayari. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng temperance? Sabi dito, temperance, maaari daw pong iba-iba ang meaning ng temperance. Depende sa tao. So, for some, maaari daw pong ito ay nagdudulot ng yung pag-restrict or pagbabawal, prohibition when alcohol was legally banned. So, dati po, pinagbawal yung alcohol. So, parang ganon. Parang ang naging temperance is yung pagbabawal. Pag pinagbawal ng gobyerno o bawal ng, di ba, pagka election, bawal lang merong ban sa liquor ban. May tinatawag tayong ganon. So, pagka ganon, parang minsan yun yung term nila sa temperance. Sa iba naman daw po, it relates to childhood and youth instruction on the importance of abstaining from alcohol, tobacco, and recreational drugs. So, sa mga bata daw po, yung temperance is kapag pinagbabawalan sila, bawal kayong manigarilyo, bawal kayong uminom ng alcohol, or kaya naman yung mga drugs, bawal kayong mag-drugs na yan. So, yun yung nagiging temperance sa kanila. Pero in many cultures and communities, temperance has become forgotten word, a term from the past. So, nag-a-apply pa daw po ba ito sa atin ngayon? Sa tingin nyo, nag-a-apply pa po ba yung temperance sa buhay natin? Sabi po sa dictionary, sa Webster Dictionary, ang temperance daw po is moderation in action, thought, or feeling, or moderation or abstinence from intoxicating drink. So sabi po, yung moderation is, ano ba yung sa Tagalog ang moderation? Yung katamtaman, ayun, katamtaman daw po sa ating pagkilos, sa ating kaisipan, sa ating nararamdaman, and abstinence, yung pag-iwas sa mga pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, yon po. Pero yung pong definition na yun, ini-include niya lang or sinasama niya lang yung behavior or yung ugali lang ng isang tao, yung attitude niya, and specifically, yung kung paano niya tinitake yung mga nakakalasing na inumin sa kanyang harapan. Pero, yun po ba ang coverage ng temperance? Doon lang po ba umiikot ang temperance? So para daw po ma-achieve natin yung true balance in life, we need to address all aspects of living. So sabi po, hindi lang po yung temperance is pagtitimpi lang sa alak, hindi siya pagtitimpi lang sa sigarilyo, kung hindi, sa all aspects daw po. Ano yung all aspects? Yung kabuuan po. Ibig sabihin, kailangan daw po maging balanse tayo sa lahat ng bagay. Balanse in all things. Yun po yung kailangan natin. So, a definition may move us closer to this wholeness in our living. True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is helpful. So, sabi po dito, yung temperance daw po, tinuturuan tayo na tayo daw po ay maging maingat sa mga bagay na makakasakit sa atin. And at the same time, pag alam naman natin makakabuti sa atin, kinakailangan i-apply din po natin ng maayos din sa ating buhay. So this description implies a way of life as opposed to a checklist of certain substances and behaviors, suggesting that in excess, even good things may be harmful. So sabi nga po, di ba, narinig niyo na po ba yung kasabihan na sabi, lahat ng bagay na sobra ay masama? Tama po? So kung
masama yung ginagawa nyo at sobra-sobra, masama na yon. Pero kung mabuti naman siya, tas sobra-sobra din, masama din po. So kailangan nandun tayo sa moderate lang or katamtaman or tamang-tama lang talaga. Kasi in excess daw po of good things, pwede rin maging masama sa ating katawan. Sabi po dito, we can benefit from taking personal stock of our own lives and asset. And as to whether we are in excessive eating, pag tayo daw po ay nagiging, yung mahilig na sa pagkain ng sobra-sobra, mahilig tayong mag-work ng sobra-sobra, mahilig tayong maglaro ng sobra-sobra, matulog ng dara-diretso ng walang gisingan and whatever. So sabi nga po, di ba, lahat ng sobra ay masama. It's easy to do an inventory on those around us. Pag tayo po, tumitingin tayo sa kapwa natin, madali nating masabi, kaya yan nagkaganyan kasi ganito yan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, yung sarili po natin, di natin nakikita. So dapat, unahin daw po natin tingnan yung sarili natin. Saan ba ako nagkukulang? Saan ba ako sumusobra? Kailangan po, timbangin natin. Sabi nga po sa previous slide natin, balanse dapat. Pag balanse, kung mabuti yung ginagawa mo, tama lang dapat ang gagawin mo. Pag masama, iwasan mo na. Kung kaya mong iwasan, huwag mo nang gawin. Kasi alam mo naman makakasama sa'yo, bakit mo ginagawa pa? Kagaya nga po ng na-discuss natin, yung pag-inom ng alak, paninigarilyo. Alam naman natin wala pong magandang idudulot yun sa katawan natin. So bakit kailangan pang itry or itempt mo pa yung sarili mo na, tikman ko nga to. Kasi pag once na tinempt mo na po yung sarili mo na, tikman mo yon at medyo nagustuhan mo yung lasa, wala na. Mahuhulog ka na po dun sa, sa patibong ng kaaway at hindi mo na siya mabibitawan pa. So ganun po siya. So, what others eat, drink, weigh, drive, wear, and so on and so forth. So, madali po tayong makakita or makapintas sa kapwa natin. Pero sabi nga, unahin muna natin sarili natin. Sarili natin yung inventaryohin natin. Tingnan natin saan tayo nagkukulang, saan tayo sumusobra, and kailangan balansehin natin yung bagay na yon. In some societies, conspicuous consumption is obvious and we have no difficulty identifying it. It's more difficult to analyze our personal attitudes and behaviors to determine whether our own lives are in balance. Yun nga po, paulit-ulit ko sinasabi, wag na po tayong tumingin sa kapwa natin, wag na natin silang hanapan ng mali, wag na natin silang tingnan kung saan sila nagkukulang. Bagkus, unahin po natin sarili natin. Mag-inventaryo po sa sarili natin, tingnan natin saan tayo hindi bumabalanse. And yun po yung pilitin natin. Halimbawa po, mahilig tayong maglaro ng cellphone, o yung ano ba yun? Yung video games, ML. Yan, sa tingin nyo po, meron bang buting idinudulot yun sa katawan natin? Or napupuyat lang tayo? Or masyadong nadadala yung emotion natin? Kasi di ba pag naglalaro, nagiging excited. Tapos pag naglalaro ka na, tapos natatalo ka, nagagalit ka, yung emotion mo umataas. Tapos gusto mo makabawi. Hindi, kailangan ganito, ganyan, ganyan. So, yung mga bagay na ginagawa po natin yun, nakaka-apekto po yun sa sarili natin. So, kinakailangan, timbangin natin saan tayo nagkukulang, saan tayo sumusobra para po mabalanse natin ang lahat. Sabi po, yung mga ibang bagay daw po, minsan, yung mga destructive habits and lifestyle choices are desirable and even beneficial. Yung iba po kasi akala nila, kahit na nakakasama na sa kanila, dahil nag-e-enjoy sila, tutuloy pa rin nila. Pero mali po kasi yun eh. Kagaya nga po ng sinabi natin, tobacco, yung pong sigarilyo, at yung alak ay legal. Pero freely available siya with few restrictions. Ano po yung mga few restrictions na yun? Di ba bawal pong ibenta ang alak sa mga bata? Di ba may age limit? Pag bibili ka sa tindahan, dapat age, hindi ko alam kung ilang taon ang allowed. So, hindi pwedeng bumili ang minor de edad. So, bagamat siya po ay freely available, may mga certain restrictions po na ini-implement ang government para po hindi rin naman malulong yung mga kabataan or hindi sila maengganyo na bumili or makipag-negotiate dun sa tindahan para makabili ng bagay na yon. Kaya lang kasi yung iba, inuutakan di ba? Minsan may pinafront silang matanda. Minsan meron silang kung sinong inuutusan.
akala mo ang bibili or gagamit matanda. Yung pala, ginamit lang yung matandang yun para dun sa kanilang session, sila ang gagamit. So, wag po sana gano'n. Wag nating gagawin yung ganong bagay. Okay. As a result, they become entwined in cultures and societies worldwide despite the fact that they are the leading and third leading causes respectively of preventable death. So, yun po. Yung tobacco daw po and alcohol ang third leading causes ng death or kamatayan. Samantalang, pwede naman pong pigilan yun. Preventable nga po, sabi, preventable death. Pwede naman siyang hindi mangyari sa'yo. Pwede namang hindi ka mamatay dyan. Kung hindi mo i-engage yung sarili mo sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, yung mga ganong bagay po. The seduction of advertising as well as the strange hold of commerce has much to do with this tragic situation. But in reality, our personal choices plays an important role. So, bagamat kung manonood po tayo ng TV, diba po, lagi sa TV, iniengganyo tayong bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan. Minsan, gumagamit pa ng mga model na mga nakabikini, na, nakasakay sa kabayo, yung White Castle. Yung White Castle, sino po nakakaalala ng White Castle na commercial? Nakabikini, sexy-sexy ng babae, tapos nangangabayo siya dun sa tabing dagat. Pero ano bang pinopromote niya? Alak lang pala. Alak lang pala, pero parang pag tinignan mo, anong kinalaman ng babae? Anong kinalaman ng model na babae na nakabikini pa? Yung pala, hindi natin alam, nilalaro kasi yung isip ng tao. Para po, pag nakita mo yung model na yon, ay, ang sexy naman ito. Ano ba yung pinopromote nito? Alak. So, parang magiging curious ka, tuloy, bibili ka na tuloy ng alak kasi nakita mo yung model, baka makita mo yung babae yung model doon, baka makasama mo yung model na babae doon, di ba? Mga ganon. Sa tabako, minsan po yung mga commercial, sila po yung naglalaro sa isip ng tao para po i-push ka ng i-push na, bilhin mo to, mabuti to sa'yo, maganda to sa'yo. And tayo po, kung lagi tayong nanonood, lagi nating ini-engage yung sarili natin sa pakikinig niyan or panonood niyan, tuloy, nasa utak mo na yun, nasa likodan ng utak mo, gusto ko nga subukan yan, siguro masarap yan, siguro ganito lasa niyan, siguro ganito, baka makita ko yung babaeng maganda, baka panaginipan ko mamayang gabi pag inom ko. Sa mga ganun po, nilalaro yung utak natin. So, yun po yung mga ginagawa ng advertisement para po tayo ay maengganyo. So, dapat hindi po ganun. Okay. Sabi po dito, one component of being able to make wise choices is the accessibility of information. So, let's look at some of the information available. Yun nga po, kagaya ng sinabi ko, sa panahon kasi ngayon, napakadali ng ma-access ng information. May internet na. Nung araw po, wala kaming panahon namin, wala pong internet. Walang magre-research ka, punta ka ng library, pupunta ka ng magbabasa ka ng libro. Pero ngayon, ang mga bata, kahit as early as ilang taon, pag meron silang gustong mag-google, mag-YouTube, lahat na lang na andyan. So, napakadaling i-access ng information. And minsan, yung information po, dapat hindi pa ibigay sa kanila, nalalaman tuloy nila. Kasi walang restriction lalo na pag sa bahay natin, may computer tayo, tapos meron tayong internet na maganda. Yung anak mo, bantayan mo, makikita mo mamaya-maya konti, baka mamaya nasa porno site na yan. Baka mamaya nanonood na yan na kung ano-ano dyan. So, hindi mo nababantayan kasi busy ka, may ginagawa ka sa bahay mo. Pero yung anak mo pala, kung ano-ano na palang ginagawa niya, kung ano-ano na palang tinitingnan niya doon sa computer. So, medyo nakakasama po yung ganung yung accessibility ng information. So sabi dito, yung alcohol consumption daw po ay nagba-vary sa mga bansa, depende sa cultural traditions nila. There's also a discrepancy between developed and emerging economies. Siyempre po, iba-iba yung bansa natin. So, merong mga bansa na maunlad sila, so baka mas mura sa kanila yung mga alcohol, yung sa iba naman baka mas mahal. So, depende po yan. Pero sabi nga po, alcohol, like tobacco, is being exported to developing countries, adding huge burdens to already inadequate health systems. Nakakalungkot po kasi, ini-export pa pala yung mga alak. And yun po, kumbaga parang
kung meron man tayong health organization na nagko-control, hindi rin po nagiging adequate yun para kontrolin yung mga bagay na yan. Kasi kung ito pong mga product na dinedevelop nila is in-export pa sa ibang bansa, napapamahal pa yung value nun. Tapos yung mga tao, kahit mahal na nga yung halaga ng mga alak ngayon, binibili pa rin nila, pinapatronize pa rin nila. Tingnan nyo po, sa airport, yung mga balikbayan, bagong dating, balikbayan, saan po sila nagpupunta? Di ba sa, anong tawag doon? Yung bilihan, yung duty free. Punta sila sa duty free. Ano makikita nila doon? Mga chocolate, mga alak. Minsan siguro, pag hindi sila nakabili doon sa bansang pinanggalingan nila, pupunta na lang sila sa duty free, doon sila bibili. Dahil readily available naman yung mga bilihin na yan, yung mga imported na alak na yan. So doon na lang sila bibili. Nakakalungkot kasi nga, alam naman natin na dapat hindi pinagbibili, pero pinagbibili pa rin. Kasi nandun po yung kita Kumikita yung mga manufacturer, kumikita yung mga gumagawa nun. Kaya walang choice kung hindi i-promote nila yung product nila. And tayo naman, nagpapaloko naman tayo. Nagpapaloko naman yung mga nagpapatronize ng mga bumibili na yan. So sabi po sa Global Status Report on Alcohol and Health released by the World Health Organization sa Geneva noong 2014, approximately daw po 3.3 million people die from alcohol-related causes each year. Imagine po, 3.3 million na tao daw ang namatay. And related lang yun sa alcohol. Sabi dito, 55% of adults have consumed alcohol. 55% daw po ng matatanda kumonsumo ng alcohol. 6% of all deaths are related to alcohol. So 6% daw po ng kamatayan related sa pag-inom ng alak. And globally, 7.6% of male deaths are related to alcohol, 4% of female deaths. Only in 5 men in the Russian Federation and neighboring countries dies from alcohol-related causes. So napakadami pong statistics na napapatunay na yung alcohol ay masama po talaga at nagiging cause talaga ng kamatayan ng tao. At sabi po dito, a recent book on research and public policy states that alcohol is a risk factor for a wide range of health conditions and social problems, accounting for approximately 4% of deaths worldwide and 4.6% of the global burden of disease, placing it alongside tobacco as one of the leading preventable causes of death and disability. Take note po preventable. Ibig sabihin, kayang kontrolin. Pwede naman sana na hindi ka mamatay sa alcohol. Pwede naman sana na hindi ka mamatay sa sigarilyo. Kaya lang, dahil nga po ini-engage natin yung sarili natin sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, tuloy nagiging cause ng death mo. So, pangit. Parang, ang pangit ng bunga ng mga produktong ito na patuloy na pinapatronize sa mga tao, samantalang hindi naman po dapat. So sabi nga po, alcohol is no ordinary commodity. Hindi daw po siya ordinary commodity lang siya. Siya po ay dangerous or mapanganib. There is another lethal and freely available poison that is marketed in various forms, tobacco. So ito po yung tobacco naman. Ito po yung sigarilyo, may smoke, tapos yung iba, di ba, merong, yung mga matatanda, di ba yung sigarilyo po ng, yung nganga, pinapasok pa sa bibig nila, tapos doon pa, chinuchu pa nila, tapos yung ini-inhale pa nila. Pero, alam niyo po ba kung ano ang mas delikado? Ang sinasabi dito is meron pong tinatawag na second-hand smoke. Teka lang po So, nakakagulat daw po na ang tobacco is so popular, napakasikat po ng sigarilyo. When you consider that it kills up to half its users. So, kalahati daw po ng gumagamit ng sigarilyo ay namamatay ang gumagamit ito. Actually po, ang tatay ko po, namatay po siya sa lung cancer. Kasi bakit po? Siya po ay chain smoker. Pagkatapos siya pong humitit ng isang sigarilyo, another sigarilyo. Basta hindi po siya napapatidan. Yung tinatawag po chain smoker, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun pagkatapos ng isa-isa. Hanggang sa, hindi mo napapansin, isang pakete na pala yung naubos niya. So, ang tatay ko po, nag-work pa siya sa abroad, nagpunta po siya ng Saudi,
sa Saudi po, blue seal ang tinatawag, di ba? Blue seal. Pag sinabi pong blue seal, mas matapang yung timpla ng sigarilyo. Naku, pag umuwi po siya dito sa Pilipinas, ang dami niya pong dalang blue seal. At yung blue seal na yon, bukod sa pinamimigay niya sa kapatid niya, sa kaibigan niya, siya rin po mismo. Siya yung gumagamit. Kaya po talagang hindi nakakapagtaka. Ang tatay ko, nagulat na lang kami, na-diagnose siya, meron po siyang lung cancer. At yung lung cancer niya, parang good for 1 year lang. In 1 year time, namatay po siya. Pinakobalt pa namin siya, nakalbo po siya, tapos yung kanyang nanghina talaga yung baga niya, tapos namayat po siya. Habang kinakobalt po siya, nakakalbo po siya. Kasi yung, di ba, yung radiation, nawawala talaga yung buhok niya. And wala po kami magawa kahit ginamutan ko siya ng mga natural na mga gamot, mga natural na medicine, pero dahil po nasa katawan niya na talaga yung yung mismong naging problema na dinulot ng tobacco or ng sigarilyo, hindi na po namin siya na-save. Kaya po namatay ang tatay ko after 1 year na siya po ay ma-diagnose na merong lung cancer. So, sabi po, ang tobacco or ang sigarilyo ay gradual killer. Marami pong taon na minsan ginagamit ito na, hindi ko alam kung ginamit ba itong gamot, pero it is one of the most significant public health threats that the world has ever faced, killing not only the user but often negatively impacting the health of or even killing those who are exposed to second-hand tobacco smoke. Ito po yung sinasabi ko. Kung halimbawa po, sa pamilya nyo, ang naninigarilyo ay yung asawa mo lang na lalaki. Pero, kasama mo po sa bahay. Yung bahay nyo po ay sarado. Tapos yung sigarilyo niya, halimbawa naninigarilyo siya, nandun siya sa sala. Tapos ikaw, nandito ka sa sala rin, kasama mo. Yung second-hand smoke po, ikaw po yung nakakasagap ng usok. Diretso sa'yo pumupunta. Parang ikaw yung binubugahan. Ako po nabubuisit ako pag ganyan, bawa nasa jeep. Sasakay ka, nakaupo ka dyan, tapos biglang may tatabi sa'yo naninigarilyo, ay nagpaparinig na po ako, hindi naman ako manok kasi di ba para kang manok na binubugahan ng usok, yun po, masama po yun, mas delikado po ang second-hand smoke. Bakit? Kasi wala po sa sistema ng tao yung tobacco. So dahil papasok sa sistema niya mas delikado po siya, kasi mas hindi ready yung katawan niya sa ganung epekto ng sigarilyo. Kaya po, mas masama talaga ang second-hand smoke. So sabi dito, second-hand smoke, by definition, is the smoke that fills restaurants. Ayun po, pag nasa restaurant ka, kumakain ka dyan, maganda po sana kung merong mga smoking and non-smoking area. Kasi pag may smoking and non-smoking area, makakapili ka ng lugar mo. Pwede kang pumili dun sa non-smoking area. Yung mga naninigarilyo naman, pwede sila doon sa smoking area. Pero ang masama po, pag yung restaurant is basta common lang siya, tapos kahit sino-sino na lang, may tendency po talaga magkaroon ka ng second-hand smoke, and masama po talaga sa katawan natin yon. So, sa office po, sa bahay, and kahit na anong lugar daw po na enclosed space, pero yung tobacco daw po ay patuloy na nalalanghap. Yun po yung nakakasama sa katawan ng tao. There is no safe level of exposure to secondhand smoke. It's a proven cause of cardiovascular and respiratory diseases in adults, including lung cancer and coronary heart diseases. So yun din po pala ang naging bunga na tayo ay nagkakaroon ng, sinabi ko po kanina, lung cancer yung kinamatay ng tatay ko. And pwede daw po magkaroon din ng sakit sa puso. Magiging epekto rin daw po yun ng paninigarilyo. Ngayon, second-hand smoke also is associated with sudden infant death syndrome. So, pati po pala sa mga baby, may effect din po pala yun. Pag halimbawa, siguro smoker yung nanay niya o kaya smoker yung tatay niya, may tendency po na yung baby, magkakaroon din siya ng sudden infant death syndrome. Kawawa naman yung baby kasi di ba parang wala siyang kalaban-laban, pero dahil yung parents niya ay smoker, siya yung naapektuhan, hindi na nga siya, kumbaga parang hindi na siya lumaki pa, namatay na kaagad kasi yung bata na kaagad, naging siya yung nadamay doon sa kalokohan ng kanyang nanay o kanyang tatay na paninigarilyo.
So, children exposed to secondhand smoke have an increased incidence of upper and lower respiratory infection. So, yun po, yung mga bata daw po na may exposure din sa secondhand smoke, meron din po silang problema sa upper and lower respiratory infections nila. So, nakakalungkot po kasi yung bata, wala pong kalaban-laban eh. Dapat hindi siya na-expose sa mga ganong bagay. So all of these complications, both from primary inhalation of tobacco smoke and secondhand smoke exposure, result from the many toxins, chemicals, and nicotine in tobacco smoke. So marami po talagang nicotine ang tobacco, kaya po dapat maiwasan ito. There are more than 4,000 chemicals in tobacco smoke. At least 250 of these are known to be harmful, and more than 50 are known carcinogens, initiate cancer. So yun po. Tobacco is a gateway drug. Bakit po naging gateway drug? Ito po yung nagsisilbing daan para magkaroon ng karamdaman ang mga taong naninigarilyo. This means that people who are exposed to tobacco are on the threshold of using and becoming addicted to other drugs. So kapag ka daw po tayo ay natutong manigarilyo, may tendency po na sa susunod, maghahanap ka na ng drugs, maghahanap ka na ng cocaine, maghahanap ka na ng marijuana, maghahanap ka na ng methamphetamine, and heroin. So this is particularly significant when considering tobacco use by young people, which is becoming more common in many parts of the world. So yung pong mga smoker, nagkakausap-usap din sila. And siguro minsan may tendency na nabuborn na rin sila sa lasa ng inaano nila, tinetake nila. Kaya siguro nagkakaisip sila na itry kaya natin itong itry kaya natin itong marijuana, o itry kaya natin itong cocaine, o itry natin itong heroin. Kaya po, pagka nakatikim na sila, hinahanap-hanap na ng sistema nila. Kaya po nagkakaroon ng mga drug addict, yung sinasabing drug addict. Kasi once na ma-hook ka na dyan, or matikman mo na yan, mahihirapan ka nang umalis kasi naa-addict ka na talaga at hahanap-hanapin na ng katawan mo yan. So, ano pa ba? The age of debut in getting younger as well. Long-term addiction to tobacco is also more likely when individuals initiate smoking at a young age. So yun po, kapag ka daw po ang mga bata pa, naumpisahan na kaagad na naninigarilyo sila, hanggang pagtanda na po nila, mahihirapan na silang iwasan yan. Kaya po hanggat maaari, tayong mga magulang, kung nakikita natin yung mga anak natin na medyo nakikita natin na meron ng mga barkada, na nakikita nating naninigarilyo, pagsasabihan po natin. Kasi mahihirapan na po silang iwasan yung pagtanda nila. Dadali na po nila hanggang sa pagtanda nila. Eh, napakahirap po mag-quit ng smoking. Napakahirap. Kailangan po talaga ng tulong ng Panginoon para mabitawan mo ang bisyo na yan. So, in summary po, both alcohol and tobacco are extremely dangerous substances. Scientific evidence and public health statistics show them to be the leading killers in the world today. So yun daw po, sila ang leading killers sa buong mundo ngayon, tobacco and alcohol. Of course, it's left to one's personal choices as to whether to indulge, and this is where temperance has such a wise guard. So sabi nga po dito, personal choice natin yon. Pero dito po pumapasok yung sinasabi nating temperance or pagtitimpi. Avoid all things harmful. Iwasan po natin lahat ng mga bagay na makakasama sa atin. The facts surely speak for themselves. So alam po natin yan dahil napag-aralan na natin kung ano ang epekto ng alak at ng sigarilyo sa ating katawan. Dapat po, kung alam nating makakasama, iwasan na po natin yan. So ito pong story ni Joe, ito pong kinakwento nating character dito, it reveals the consequences of failing to avoid all things harmful. Dahil hindi po niya naiwasan yung paggawa ng mga bagay na nakakasama sa kanyang katawan. As we take stocks of our own lives, there may be areas in which we lack balance, such as sleeping. O so ito po, di ba sabi ko po kanina, assess po natin ang sarili natin. Maaari daw po na nagkakaroon tayo ng kakulangan. Saan? Sa pagtulog. Sino po ba dito nakakatulog pa ng kumpleto? 8 hours a day. Ayan. Pero, dapat po yung 8 hours, hindi po siya applicable lang sa bata. Pati po sa matanda, dapat pala 8 hours pa rin tayo natutulog. So, kapag tayo po ay hindi nakakatulog ng 8 hours, nagkukulang na po tayo. Nagkukulang na tayo ng tulog.
Working too hard. Sino po dito ang workaholic? Or talagang walang tigil sa kakatrabaho? Parang ginagawa ng ginagawa ng araw ang gabi at pati ang gabi ginagawang araw sa dire-diretso. So masama din po 'yon. Hindi rin po maganda 'yon. Not exercising enough. Sino po dito hindi nag-exercise? Di ba na-topic na po natin na exercise? So sino po dito hindi nag-exercise? Yung pong mga simpleng lakad lang, lakad-lakad, papunta papaganto, nakaka-exercise na rin po tayo. Pero yung totally, yung sinasabi nating nagiging, na tayo? Ano yung tawag din? Yung nakaupo ka na lang, wala ka nang ginagawa, naging stagnant ka na. Parang hindi ka na po nakakapag-exercise. Hindi na po na kumikilos yung mga muscles na nun. So, nagiging sedentary na yung lifestyle mo. So, parang siguro, pagising mo, upo ka na lang sa computer, tapos maghapon ka na dyan sa computer, hindi ka na tumatayo. So, magkakasakit ka rin po nun. Kailangan po, kilos-kilos din. Kilos-kilos din tayo. So, ano pa ba? Eating too much. Hala, sino po dito ang mahilig kumain ng marami? Sobrang daming kinakain. Ayan. Eating too much. And the list goes on. So, marami pong mga bagay na kapag ka sobra, sabi po natin, kapag ka sobra at harmful or masama sa ating katawan, dapat po iwasan natin. We may even abuse social media. Sino po mahilig mag-Facebook, mag-YouTube, mag-ano pa? Baka po yung buong maghapon natin naubos na sa kaka-Facebook. Baka po buong maghapon natin naubos na kaka-YouTube. Or baka naman minsan nanonood tayo. Tapos, pati emotion natin, dalang-dala na tayo, galit na tayo. Parang hindi mo alam. Akala mo ikaw yung kausap nung pinapanood mo, samantalang nanonood ka lang naman. Pero dalang-dala yung emotion mo. Hindi mo po alam, pati ikaw nagkakasakit, atakihin ka na pala sa puso sa galit mo. Kasi na nakikinig ka ng session ni Alice Go. Nakikinig ka ng session ni Alice Go, nagtataka ka, bakit ganun ang treatment sa kanya, VIP. Tapos galit na gigil ka. Hindi mo alam yun. May konti, inatake ka na. Inatake ka na kasi ikaw na po pala yung naapektuhan ng ginagawa mo. So yun. Ano pa po dito? Availability of internet with its seductive and misleading pornography menus. Ayan po. Dito po ang bantayan nyo. Sabi ko nga po sa mga bata, mga bata po, curious sila. Curious sila. So, very vulnerable sila sa mga bagay-bagay na iniisip nila, na pag-uusapan nila, and gusto nilang makita. Gusto nilang makita. Kaya po, may tendency po, baka hindi nyo alam, biglang magbubukas na yan ng mga pornography sites. So, pag nakapagbukas na po yan ng pornography sites at nakapanood na po yan na kung anong bagay na doon, magiging curious na po yan. Baka may tendency na parang gusto kong gawin yung mga ganong bagay. So yun na po, umpisahan na silang udyukan ng kanilang nakikita. Baka mamaya bukas makalawa, magulat na lang kayo, buntis na yung anak niyong babae. O yung anak niyong lalaki, nakabuntis na pala ng girlfriend niya, or hindi pa niya girlfriend, baka kakilala lang niya na bata. So kaya po nagkakaroon tayo ng ngayon early pregnancy, di ba? Ang daming mga bata na nabubuntis agad. Kasi bakit? Dahil po sa pagiging open ng ating internet. Wala na po kasing restriction Lahat na lang pwedeng i-access ng mga bata. Kaya po, as parents, napakalaki po ng responsibility natin para bantayan ang mga anak natin. Lalo na yung mga nag-aaral, at yung mga, baka mamaya sinasabi, Mama, magre-research ako. Tingnan mo kung nagre-research talaga, baka mamaya iba nire-research niyan. Baka mamaya kung ano-anong kinakalkal niyan sa internet. At kung anong gusto niyang hanapin, hinahanap niya. At pag nakita niya na gusto niyang i-apply. So yun ang delikado po. So bantayan po natin yan. These forms of technology are good in themselves, but potentially addictive when not used judiciously. So maganda daw po. Maganda naman kasi sabi ko nga kanina, 'di ba nung araw wala kaming YouTube, wala kaming Google, wala kaming internet. So hard research kami talaga sa mga library. Pero ngayon dahil nga po sa ating technology na easily accessible na yung lahat ng information, maganda naman po siya kung gagamitin ng tama. Kaya po, bantayan natin ang mga bata na gagamitin ng tama yung internet na meron tayo. Even the most strong-willed among us is unable to achieve true balance in all things without a strong reliance on the power of our gracious and almighty God. Sabi nga po natin,
Kahit sino po siguro sa atin dito, kahit tayo Kristiyano o hindi Kristiyano, pag wala po ang tulong ng Panginoon, mahihirapan po tayo. Kasi po, hindi naman po tayo santo eh. Hindi tayo nakakaiwas sa lahat ng tukso. Marami pong tukso sa palibot natin eh. Pero kung sa sarili lang po nating kakayanan, mahihirapan po tayo. Hindi po natin kakayanin. Kasi ang kaaway po, si Satan, napakalakas po niya. Pero, ang Panginoon po ay mas malakas kesa sa kaaway. Kaya po, hingin natin ang power ni Lord para ma-overcome natin yung panunukso ng kaaway. Para po tayo ay maging victorious sa lahat ng bagay na gusto nating gawin. Okay, so ang ating pong Almighty God, who not only made us, but is able to sustain us, is strengthen our will and ability to make wise choices. So ang Panginoon po ang tutulong sa atin para po magkaroon tayo ng strength, paglabanan ang panunukso ng kaaway, and at the same time, magkaroon po tayo ng ability para makapili tayo ng tama, wisely, kung ano man yung dapat nating piliin. Sabi po sa counsel ni Paul sa scripture sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. So kahit daw po anong kakainin natin, kahit ano daw pong iinumin natin or ikikilos natin, dapat lagi natin tatanungin sarili natin, makakapag-glorify ba ako sa ating Panginoon? Halimbawa po, pagkain natin. Alam natin yung pagkain na yan. Halimbawa, mga taba-taba, mga ano. Alam naman natin, may high blood tayo, tapos kakain ka pa ng taba-taba. Kakain ka pa ng mga mamantika. Kakain ka pa ng mga bagay na alam mong bawal sa'yo. Eh di, ano mangyari sa'yo? Magpapakamatay ka ba? Gusto mo bang madali kang mamatay? So, alam na po natin, dapat iisipin po natin, ito pong gagawin kong to, ito pong pagkain kong to, makakatulong ba to sa akin para bumuti ang kalagayan ko or mapapasama ako lalo? Ngayon, pag iinom naman po tayo, sino po dito umiinom ng mga energy drink? Yung Cobra, yung ano ba yun? Sting, ayan. Alam niyo po ba kung anong meron doon sa mga yon? Bakit yung mga umiinom nun, hindi sila inaantok? Di ba po? Binubuhay po yung nerve nila. Kasi yan po yung meron talaga doon sa Sting na yan, tsaka sa Cobra na yan, para manatili kang gising. Anong mangyayari? Kahit na oras na ng tulog mo, hindi ka na makatulog. Kasi nga, nandun sa content ng inumin na yon, na kailangan manatili kang buhay. Yung power mo, parang ang feeling mo, ang lakas-lakas mo, ang feeling mo, parang kaya mong mag 24 hours nagising ka. Kasi yun yung meron doon sa energy drink na yon. Sabi nila energy drink po pero dinadaya lang po tayo nun. Di natin alam yung effect nun, sinisira na po ang katawan natin. Kaya po, lagi nating isipin, ang kakainin ko ba makakabuti sa katawan ko? Ang iinumin ko ba makakabuti sa katawan ko? Ang gagawin ko ba makakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Panginoon? Halimbawa, meron tayong kakilala na nakita natin na dapat tutulungan natin. Imbis na tulungan natin, kinutsapa natin, inano pa natin. So, nag-glorify ba natin ng Panginoon? Di ba hindi? Nalungkot ang Panginoon kasi hindi mo na nga tinulungan, inalipusta mo pa, or inano mo pa, kinutsa mo pa. So, nakakalungkot po. Dapat po, lahat ng gagawin natin, iisipin natin, makakapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. So, sabi po dito, realizing that this is a very tall order, Paul fortunately adds the secret of power and success. Sabi po dito, I can do everything through Him who gives me strength. I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat po ng bagay magagawa natin basta po kasama natin ang ating Panginoon. Wala po tayong ibang hihingin kung hindi ang lakas na nagmubuhat sa Panginoon, dahil siya lang po ang magbibigay sa atin ito para ma-overcome natin lahat ng trials and temptations na meron sa ating buhay. It's encouraging to remember that help is never far away. So, wag po nating isipin na ang Panginoon ang layo-layo. Ang Panginoon po ang lapit lang. Alam niyo po ang distance natin sa Panginoon? Ano po? Napakalapit lang. Iluluhod lang po natin ang ating mga tuhod. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Nandun po ang connection natin sa Panginoon. Kung tayo po iluluhod, mananalangin tayo sa Panginoon, ilapit natin sa Kanya lahat ng ating mga daladalahin, ang ating mga suliranin, mga problema natin, makakayanan po natin lahat, malalagpasan po natin lahat ng pagsubok na dadating sa ating buhay.
God is not far from each one of us, for in Him we live and move and have our beings. Acts 17:27. Our gracious Heavenly Father stands ready to guide our choices. So, andyan po ang Panginoon. Lagi tayong i-guide. Ano ba yung dapat nating piliin? Ano yung dapat nating gawin? And sinisiguro po ng ating Panginoon na masusustain natin ang successful true balance in life. And kapag nagawa po natin yon, this calls for celebration. Meron tayong dapat ipagpunyagi dahil nalagpasan po natin lahat ng pagsubok na dadating sa ating buhay. Alam niyo po sa Bible, meron pong character, si Daniel, na sila po ay sinubukan. Dahil ito pong si Haring Nebuchadnezzar ay meron pong pinapagawa. Ngayon, ang sabi po, dahil si Haring Nebuchadnezzar, syempre po hari siya, so marami siyang masasarap na pagkain na pwedeng kainin. So sabi, yun din yung ipakain kila Daniel. Si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Pero ano pong ginawa ni Daniel? Pinili po niya na sabi niya, hindi po namin kakainin yung pagkain na binibigay sa hari. Pagkos, bigyan niyo po kami ng pagkain na ito lang, plant-based lang lahat. Gulay, prutas. At tingnan niyo po, obserbahan niyo po after 1 week kung ano mangyayari sa amin. Kung ang lakas namin ay i-compare natin sa mga taong kumain ng pagkain ng mahal na hari. Yung sa pagkain ng mahal na hari, puro mga ano yun, karne, mga masasarap na sa tingin nila makapagbigay ng lakas. And alam niyo po kung ano nangyari? After 1 week or after that period na sinabi ni Daniel, nakita po na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mas malakas. Mas maganda yung kanilang naging physical na katawan. And yun po ay dahil kumain sila ng gulay at prutas lang. Na alam naman natin, sa tingin natin ay parang wala naman tong ibibigay sa katawan natin, parang manghihina tayo. Ganun po kasi sinasabi, pag gulay lang kakainin mo, manghihina ka. Pag prutas lang kakainin mo, manghihina ka. Pero hindi po. Kila Daniel po, pinatunayan nila na mas higit silang naging malakas, na naging higit silang mas masigla kaysa dun sa mga tao na kumain ng karne. And dun po, sa ginawa nilang yon, pinractice po nila ang tinatawag na temperance. Doon po, nagkaroon po sila ng pagpipigil at hindi po nila pinatulan yung offer sa kanila na kumain sila ng mga karne. Dahil alam nila yung karne ay makapagbibigay ng karamdaman sa kanilang katawan. So, yun po. So, may mga katanungan po tayo. Tapos na po yung ating lecture. Okay, open na po tayo for question. May mga tanong po? Or additional? Ano po? Ay, question. Ano po ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito? Temperance. Sino po sa atin ang may temperance? Kapag dumating ang asawa ng lasing, may pagpipigil pa ba? O galit o tuwang-tuwa? Ang tatay ko kasi nung pag nalasing, tuwang-tuwa kami. Kasi ang tatay namin kapag lasing, mabait. Napakabait ng tatay ko. Lahat na nang hingin mo, ibibigay. Pero wag ka mag-request ng walang inom. Kasi mabagsik siya eh. So, painumin namin. Papayag na lang kaming uminom. So, ang ating pong pinag-aralan ngayon ay maraming saklaw. Di po ba? Pagkain, ang ating isip, ating mga salita, kailangan nagpipigil tayo. Di po ba? Sa mga pagkain, lalo na kapag New Year, ang sabi natin, ay, magpapakakain ako ng marami. Tapos New Year resolution, magda-diet. Di ba? Nag-diet ba? Sino sa inyo ang naninigarilyo? Wala. Sino sa inyo ang umiinom? Wow, pasalamatan natin ang ating mga sarili. Dahil hindi tayo, kahit na nagkaroon tayo ng mga barkada, hindi tayo nabuyo sa ganyang bisyo. Kapag nagalit sa asawa, umiinom ba ng agwa di pataranta? Ha? Yung iba kasi umiinom ng agwa di pataranta eh. Ang mga babae kapag nalasing at pumupunta kay Marites. Di ba? At kay Marisol, nasusulsulan ka pa. Tapos, ang sabi nga po sa atin, kanino tayo lalapit?
Sa Panginoon lamang, napakalapit lang natin na luluhod lang tayo sa Panginoon. So pigilan natin ang ating dila, ang ating mga puso, ang ating mga isip na kailangan maging banayad tayo sa ating mga pag-uugali, sa ating mga kilos. Meron pong ibibigay si Sister Marlene dito. Sino po ang nagda-diet sa inyo? Wala? Sino yung gustong alam niyo daw, nasabi nung kaibigan ko, kung gusto mo daw mag-diet, di ba lagi tayong galit sa asawa natin? Kapag kumakain daw tayo, itabi natin yung asawa natin, mawawalan tayo ng gana. Di ba? Nakakawala ng gana, di ba? Dito na naman ito nakakawalang gana, di ba? Hindi ka nakakain. Kapag nakita mo na yung asawa mo, galit na galit ka, mag-diet, di ba? Nakakapag-diet tayo. Yun lang ang gawin natin. Galit tayo lagi sa asawa natin, di ba? Hindi naman. Kundi, kailangan natin ang pagtitimpi. Diba? Meron pang giveaway dito, sister. Ay, nakailang topic na po tayo? 5. Ano nga yung una? Wow, sa ulong sa ulo. Sino na nakakompleto ng ng attendance? Wala si Joanne. Yung wala? Absent. Wala nga, absent. Wala si Joanne. Hinahanap ko kanina, wala si Joanne. Yun ang aming doon pinaka-tour guide namin doon. So, salamat sa inyong pagdalo. Alam namin na kayo may mga gawain sa inyong bahay, pero binibig. May tanong daw si Kuya Johnny. Tatanong ko lang sa mga magulang. Ang inyo bang asawa ay may bisyo? Taas sa kamay, may bisyo. Okay. Ano ang bisyo? Sigarilyo, inom. Alak. Okay. Babae? Wala pa. Wala. Napag-usapan ba ninyo na ang bisyo ay masama o hindi? Alam nyo, pag mayroon kayong mga bata na maliliit pa, most likely, pagdating ng, kasi sasabihin nila, bata ka pa, ganun. Pagdating nilang malaki-laki na yan, makasama ng mga mayroon ding bisyo at walang pagtitimpi sa lahat ng bagay na masama. Most likely, mga anak nyo, ganun din mangyari. So, minsan, may nakausap ako na mag-asawa. Sinabihan ko na, mag-usap kayo. Pagdating ng araw, kanino ba kayo, sino bang mag-alaga sa inyo pagdating ng araw? Di ba, mga anak? Kung hindi nyo mahubog ng husto yan at maging barumbado din yan, maraming bisyo, paano na lang kayo pagdating ng araw na kayo ay hindi na malakas? Marami na ako nakitang magulang na ang asawa nila nagsigarilyo, umiinom. Wala na. Nagpahinga na. Kaya dapat sa mga magulang, mga mag-asawa, mag-usap kayo. Kung ano mang desisyon nyo sa mga bisyo na masama, ito ay para sa inyong mga anak. Kasi hindi mo ma-guide, hindi mo masabi sa anak, oy, huwag kang magsigarilyo kung ikaw mismo nagsisigarilyo. Yes. Diba? Tama. Ihimplo kayo sa tahanan. Kasi ang mga bata, tinitingala ang kanilang magulang. Kaya kung ano man yung bisyo nyo na hindi maganda, alang-alang sa inyong mga anak sa kanilang paglaki, pag-usapan nyo at kayo rin naman din ang may nakita ka bang nagsisigarilyo ay humaba ang buhay? Nang inom ng alak? Noon dito sa amin lang barangay, magyayabang pa. Kasi sa aming grupo, ako lang hindi umiinom. Saan na? Ilan na lang kami natira. 2 na lang. Sa 20 na mga kasamaan kong mga lasinggero, sigarilyo, 2 na lang kami. Mabuti yung isa, sabi niya, tayo na lang 2. Sabi ko, oo nga, mabuti na lang, marami kang pera. Yung isa, ilang beses na naoperahan ng puso. Kasi may pera No. Kaya ang payo ko sa inyo, mga magulang, pag-usapan ninyo, alang-alang sa yung mga anak. Kasi paglaki niyan,
Kung hindi nyo mahubog ng tama yan, problema din. Kaya hindi epektibo ang disiplina ng magulang kung ikaw mismo ay gumagawa. Kaya kung sabihin mong yung alak, ano bang mayroon sa alak? Hindi man masarap yan. Tingnan mo yung nagsisigarilyo. Pag may alikabok, tinatakpan yung ilong kasi ayaw mapasukan ng marumi. Tapos nung wala na yung alikabok, saka ilagay ang sigarilyo. Di ba? Tingnan nyo ang pakitin ng sigarilyo, nakalagay, smoking kills. Daming mga picture na hindi maganda pero tingnan mo ang tao. Makano ng stick ng sigarilyo? 7 pesos. May 10 pa. No. Sabi ko, ba't di mo lang ibili ng pagkain yan? Makakabuti pa. Kaya pahalagahan natin na ang kalusugan ng ating mga anak at nagdepende lang yan sa mga magulang. Yun lang ako masasabi sa inyo na pahalagahan natin ang ating mga anak. Ito po tanong. Sino sa atin ang may cellphone? Ilang oras tayo nagsi-cellphone? 2? Sigurado kayo? Kasi yan eh. Ganyan ang ganyan yan eh. Ganyan ang ganyan. Nay, may assignment kami. O, gawin mo. Nay, ano daw English sa saging? Lagay mo sa ba. Pagdating sa school, sabi ng bata, sabi ng teacher, ano English sa saging? Ay, kasi panay ang scroll ng nanay eh. Hindi niintindi yung sagot ng anak. Sabi ng bata, sabi ni Johnny, Ma'am, saba. Ano saba? Banana. Pagbalik ng bata, scroll pa rin ng nanay. Nay, mali naman pala ang sinabi mo eh. Ang English pala sa saging ay banana. Alam mo sagot ng nanay, ay kung hinog. Di ba? Lulusot pa. Kaya minsan, bigyan natin ng attention yung ating anak. Di ba? Minsan kasi pag humihingi yung anak natin ng pambili ng pagkain, sabihin ng nanay, ano ako, bumubukal ang pera? Pero pag naninigarilyo, may budget. Di po ba? Nakakaawa yung mga bata. Minsan, sinisinggalan natin. Kulang tayo sa pagtitimpi. Di ba? Nakakaawa yung mga bata. Sino dito ang mahilig mamalo? Kailangan dapat tayo merong pagtitimpi sa sarili. Na lagi nating, hindi lang tayo ang rirespetuhin ng mga bata, pati tayo ay rirespeto sa ating mga anak. Naroon yung pag-ibig sa sambahayan. Ayan, bibigyan na daw po kayo. Pag kayo'y nagalit at kayo'y pinagpapawisan at tumutulo na ang inyong pawis at mga sipon sa galit, yan ang inyong gagawin. So, salamat, kami ay nagagalak sa inyo na kayo ay nagbibigay ng panahon na umaka-attend dito sa aming pag-aaral para sa ating kalusugan. Sana matuloy-tuloy pa namin kayong makita at makilala. So, hindi pa tapos yung mga bata. Wala na po ba kayong tanong? O may tanong pa kayo? Alam niyo po, ang ugali namin, naman ako talaga yata sa tatay ko, yung mabagal yung yung mabilis magalit. Ang tatay ko kasi, naalala ko nung bomba, alam niyo yung bomba? Yung, di ba, bago yung pag binaon, di ba, malabo pa ang ano niyan, yung lalabas sa tubig. Kailangan tunggain nyo ng tunggain hanggang sa luminaw. Meron kami, yung tatay ko, nagbaon ng bomba siya ng bomba, hindi talaga lumilinaw. Binilangan ni tatay, 1. Hindi namatay yung bomba. Kinati niya uli. Sabi ni tatay, hindi pa talaga nalinaw. 2. Sabi niya, binilangan yung bomba. 2. Pagdating ng 3, hindi pa rin malinaw. Ang ginawa ng tatay ko, kumuha ng, ng maso, binasag niya yung bomba. Ganon siya. Magagalitin siya. Yun ang, nakukuha ako rin yun. Pero sabi ko nga, Panginoon, huwag mong ipahintulot na patuloy ko ito maging ugali. Dahil hindi naman ito, tayo rin ang aani nito. Kagaya ng sa gabi. Di ba, sino may radyo sa inyo nung unang panahon? Nakaabot, mayayaman na ngayon. Ano na kayo ngayon? Noong araw, radyo, di ba? Sa gabi, alam niyo yung istasyon noon, maya-maya, may Chinese na, no? Sabi ng tatay ko, pupukpukin. Lasing, na siya matutulog.
Ayos na uli, pipihitin yung radyo. May pihit-pihit pa yun. Kung saan naharap. Mamaya na naman, ching-chong, ching-chong, yung pinukpok na ni tatay yung radyo. Ganon siya, mabilis magalit. Ganon, parang, mabilis magalit. Kaya, minsan pa naalala ko rin, nag-aayos siya ng bike. Alam niyo ba yung bike, yung gulong? Ano yun? Liko, hindi mapantay. Kita ko siya talaga, kitang-kita ko, nag-aayos siya ng gulong. Hindi talaga, magbalansi talaga, kailangan talaga, ganon. Binilangan din niya, isa. Kadali niya, inayos niya uli yung mga rayos. Natatawa ako sa tatay ko. Pinaikot niya uli, pinidalan. Tabingi pa rin. Sinikot. Dalawa, isa pa. Sabi ng tatay ko, nakaupo. Nung patatlo, hindi pa rin maayos. Ang ginawa ng tatay ko, ayun, binagsak na yung bike. Binagsak niya. So, lahat tayo, kailangan talaga may pagtitimpi. Sinong natumang sa asawa? Pag inaway ng asawa, nangingibabaw din ang ugali natin. Ay, ayaw aminin. Nahihiya. Di po ba? So, lahat tayo, sana may nakapulutan tayong aral na kailangan kung tayo may problema, kung tayo may galit, hingi natin ng tulong sa Panginoon. Kung tayo ay kailangan natin ng gabay para sa ating mga anak, mayroong mga anak na matitigas ang ulo. Alam niyo, nakita ko nga ang tatay ko magaling manigarilyo. Ang sigarilyo ng araw, liwayway at pag-ibig. Sino nakakatanda ng liwayway at pag-ibig? Yung liwayway, mahaba yun, na kulay itim. So, tinaray ko na magsigarilyo. Maliit, siyempre, bata. Alam niyo, nagbilog ako ng papel. Yung ganito. Sinindihan ko sa sakalan. Pugay, ang aking lalamunan, panay ang ubo ko. Ang tapang ng usok. Matapang pala ang usok ng papel ng sigarilyo. So, lahat naman tinitisting para lang talaga ma-experience. Ganon ako Testingin para ma-experience. So, kaya kontrolin natin yung lahat ng masasamang bisyo, iwaksin natin. Tayo po ay tutungo na sa ating closing song. Pagkatapos po nito, ay dadako tayo doon sa ating kusina. Ikaw na, Sister Marlene. Elijah, kayo ni Sister Marlene. Sister Marlene. Hindi, kayo ng dalawa ni Elijah. Sige dito ka, Elijah. Tatlo kaya. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin na may kasiglahan. Talagang new start tayo ngayon. New start, tungo sa pusong malakas. New start, tayo'y binukod. Siya na'y mahalaga. Mag-ehersisyo sa tuwina, tubig kailangan natin. Sikat ng araw namnamin. New start, tungo sa start. Tayo'y binukod, pimpirigalo ng Diyos. Sariwang hangin pag-ibig niya, lumalakas pag nagpahinga. Sa Diyos ay magtiwala. New start, Diyos bigyan ako ng bagong puso. New start, tayo'y binukod. Tayo'y binukod. Lingan po natin si Ate Anching para sa tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, nagpapasalamat po kami
sa araw na ito at nakapabahagi na naman ng kaalaman kung paano maging malusog, lalong-lalo na kung paano maging meron pagtitimpi sa atin, lalo na sa pamilya. Nawa po'y itong lecture na ito ay mai-apply sa kanya-kanyang tahanan. Bless these families as we continue our lectures from day to day. Dismiss us with your blessings. In Jesus' name we pray. Amen.